mashallah. Ito masyadong malakas. Ito, for the purpose na kung may sinasagot kayo. So, ipapalipot natin ito. Basta pasi-pasi na lang. Maging matagumpay yung ating layunin, yung programa natin. For the first time kong gagawin to actually kasi may nag-request ng GC. Grupo sila mga kabataan, mga teenagers actually. Mayroon pang 3 minutes. Sabi kasi within 10 minutes mag-start na ako sa kanila. Pero sa FB, ongoing na tayo sa FB. Inshallah. So, sorry. Kailangan mo maraming kailangan tayo prepared yan. Parang voice out talaga. Kasi nag-ano ko na sa topic natin para at least kasi baybayan mo na gusto. Kasi ang kailangan ko na yung participation dito. Of course sila kasi kumbaga magdidepende sa mga information maririnig nila sa atin dito. Kasi i-distribute ko ito. Yan yung first topic natin kasi. So, yalak yan. So, huwag mahihiya bro na mag-participate para at least inshallah kaya pakinabang yung ato. So, i-check lang natin yung audio. Kung okay yung audio. Okay ma yung audio ma? So, ang family ko kasi naka-live din sila. So, nag-heart sila. Alhamdulillah. Okay yung sounds? Okay, sounds. Okay, inshallah. Kasi ang importante dito yung volume at saka yung lalo na yung volume, lalo na. Yung video, depende sa high quality na sa gadget natin. So, ipo-connect ko na yung sa GC. Ang natin dito, inshallah, dalangin natin na maging malakas yung yung internet natin. Bagay, naman yan, konti lang naman yung gumagamit as of now. Mashallah. Ayan, so lang muna, preparation tayo. So, magkakaroon tayo ng program, parang gagawin natin proper program ito. Siguro, of course, nakakapanood kayo ng mga patungkol sa programa ng GMA, yung mga ganon, di ba? So, style natin na programa talaga siya. Kung pwede nga lang tayo magsabi ng mga sponsors, hindi kasi lang sa person hindi natin i-aalain yun. Inshallah. So, antay lang natin na may mag-connect dito sa tingin ko yung kanilang yung kanilang signal lang dito. Ayan, mashallah meron na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay yung boses Muhammad? Okay yung boses? Okay yung boses? Okay yung boses? Sige. Inaano pa nila. Siniset pa. Ano naman na pagka technology ang ginagamit mo, kailangan ano mo yan tinitesting talaga yan. Alakir, maging tagumpay kung ating pagbabahagi ng kaalaman sa Alakir. So, pwede ko siyang alahin. Okay, exactly 8 o'clock na sa Pilipinas ito. So, alhamdulillah. So, ayan, okay, may nag-connect na. Inshallah. Okay yung audio natin, Muhammad? Okay yung audio? Okay na. Okay, alhamdulillah. So, mag-start na tayo, Muhammad, Mag-start na tayo, Muhammad. Inshallah, nag-ano ka ng lugar na maganda. Okay, ayan, mashallah. Ayan, welcome ang lahat. No? So, first, i-mention muna natin yung mga, alhamdulillah, first, bago ang lahat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ito ay panalangin, actually opening prayer ito.
na kung saan specific ang panalangin na to na binanggit ko na kung saan ginamit ito ni Propeta Moises. Noong time na kakaharapin niya ng isang hari na si Haring Paraon, that time ito, hari ang kakaharapin niya. So, ang ano kasi ni Propeta Moises, ang karakteristik niya is siya nauutal, yung kanyang karakteristik talaga. Kaya naman, sa kahulugan nito, isa sinabi niya, o aking Panginoon, ituwid mo ang aking pananalita, sabi niya. At bigyan mo ko ng lakas ng tibay ng kalooban para yung aking mga nais sabihin sa haring ito is ako ay kanilang maintindihan. So, kumbaga, gabay, no? At skills of communication yung kanyang hinihingi, no? So, sa ating programa, alhamdulillah, of course, hindi na mawawala yung patungkol sa Quran recitation, lalo na buwan ng Ramadan ngayon, no? So, Muhammad, sa mga kagrupo nyo, pwede kayong makibahagi sa amin, ano? Pakikinggan din namin kayo. Umpisahan namin sila dito na mag-Al-Fatiha sila, then pakikinggan din namin kayo dyan. Okay? So, sinong brother na pwedeng mag-recite ng Al-Fatiha? Shalakir. So, Adam, bismillah. Bismillah. Paano ka? Ilapdayo mo na lang na konti para yan, at least medyo buo yung boses. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mashallah, tabarakallah. So, of course, bago tayo lahat, to, mga beginners. So, sino pang pwedeng mag-ano sa inyo ng Al-Fatiha? Brother, sa katabi mo, bro, Al-Fatiha lang naman, Shalakir. Tapos susundan ng taga sa Pilipinas naman pagkatapos. Okay lang, okay lang. Mic pro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Tingin ko hindi nila makarinig sa masyal sa Pilipinas. Bro, sino pa? Bro, pakipasin na lang yung microphone sa kanya. Pero, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mashallah, tabarakallah. So, ngayon susundan ni Muhammad sa Pilipinas. Muhammad, lakasan mo na lang yung boses mo. Ano ko na lang dito yung audio para maririnig ka sa ano natin, sa FB natin. Huwag ka mahiya, Muhammad, ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Okay, mashallah. So, yung iba nakikita natin nag-aano yung kanilang signal, no? So, inshallah makakonect sila, inshallah. So, alhamdulillah. So, ipagpapatuloy na natin ngayon. Direct to the point tayo kasi mabilis talaga ang oras, no? So, ang unang topic natin is patungkol sa tauhid, no? So, of course, sa ating mga kapatid dyan dito sa Jeddah, meron silang babasahin, no? So, Muhammad, ganito ang instruction natin. Kasi meron tayong bandang huli, meron tayong question and answer. Sabihin, nagtatanong tayo, kapag nasagot mo ng tama, meron tayong score. Meron tayong score dito. So may tayo dito, score natin dito. Nilista ko na yung mga pangalan nyo dito, then mamaya pagka tama yung sagot, i-score natin siya. Dahil nga sabi natin, merong mga nag-sponsor sa inyo na yun na nga for encouragement. Inshallah. So ganito, ang next natin, of course, magpapakilala tayo. Introduction tayo isa't isa para at least yung bonding ng magkakapatid andon yung sabihin pagkakakilanlan, no? So, umpisa na namin dito rin ang pagpapakilala, pangalan at taga-saan sa Pilipinas. Tutok nyo lang sa microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umapol pala si Ruben. Ako na sa Alhamdulillah, ako mo ngayon si Ryan. Nag-Samar, Northern Samar yung Quezon City sa Pilipinas. Mashallah, tabarakallah. So, hindi na natin ipofocus masyado yung camera para hindi sila ma-expose, no? Baka ma-discover agad no? So, dahan-dahan lang. Okay ba? Sige, next. Good afternoon, everyone. Cesar Hernandez from Pangasinan. Dito, sa Muslim, pangalan ko po is Hasan. Hasan, mashallah. Okay, nakalista kayo dito bro, Mashallah. Okay, next bro, pakilala bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Vincent. Dapat na Tubong Nilo. 49 years old, single. Mashallah talagang talagang sinama yun. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Adam Concepcion, taga San Fernando, Pampanga. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kasunod. Sige bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ako po si Salim Hamdi, taga Cagayan de Oro City. Balik sa Isla. Mashallah. Okay, kayo naman dyan sa Pilipinas, mga kapatid, umpisa mo na Muhammad, tapos yung mga kasama mo ang magpapakilala. So, sasabihin mo lang, pangalan mo at saan ka sa Pilipinas. Apo, pakilala ka sa kanila. Pangalan at saan ka sa Pilipinas, lugar. Waalaikumsalam. Okay, so lagi ko na sinabi niya, no? Siya si Muhammad na taga-Arab City, Pampanga. Okay, kasunod, yung isa pang brother na nandiyan dyan. Pakilala ka, brother. Yung mic mo, i-open mo. Ayan, sige, pakilala ka. Pangalan. Ako si Darlene Naldi. So, nagpili ko na rin sa naman. Kahit kapabat ko, nulog. Okay, Nulog. mashallah, maraming salamat. Okay, maraming salamat. At okay, sundan naman ng isa pang ating, actually mukhang sister ito Sister, salamat po. Open mo yung mic ng sister. Pakilala sa iyong pangalan. At sa Pilipinas. Assalamualaikum sister. Si Samia ba ito? Okay, open mo yung mic sister. Naka-mute mo siya. Okay. Kung hindi tayo na, siguro, pakikilala ko na siya. So, may sister tayo na ang pangalan niya Samia, nababasa kasi dito. No? So, naka-mute kasi yung kanyang So, okay, proceed tayo ngayon. Alhamdulillah. So, ganito ang instruction natin. Kailangan may sistema talaga. No? Ang Islam kasi very systematized, So,
ganito ang ating magiging patakaran. Mag-open ako ng topic, makikinig kayo, at kung pwede nyo ilista yung mga babasahin natin, isulat nyo yung mga importante kasi yun yung mga importante itatanong din natin mamaya at yun yung mga sabi natin na inshallah, makadami kayo ng mga malalaman at purpose na naman dito talaga is yung mas sink in o talaga tumatak yung kaalaman sa atin patungkol sa Islam sa ating pag-aaralan ngayon. So, tandaan lang natin. Okay. So gusto nyo, mag-umpisa na ba tayo lahat? Inshallah, Ken? Naka 10 minutes na kasi tayo eh. So, sa introduction, mahaba talaga. No? So, start na tayo. Okay. Ang topic natin is about Tauhid. Ano? So, actually, ito ay kinuha natin sa isang aklat na pinamagatang Batayan. No? Batayan ng Muslim. Ito yung kanyang pinaka-original na aklat. So, ito yung ating pagbabasihan. No? Si Muhammad, alam ko, pinagpadala ko dyan. Meron ko pinadalahan kayo ng ganito. Okay. Pakinggan nyo lang mabuti. So, ito ay mula sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, isinalaysay ni Omar bin Al-Khattab, isang araw, habang nakaupo kami kasama ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam o ang propeta, siya ay nakaupo, ay lumitaw sa harap namin ng isang tao na ang mga damit ay lubos na maputi at ang buhok ay labis na itim. Walang tanda ng paglalakbay na makikita sa kanya at wala sa amin ang nakakakilala sa kanya. Lumakad siya at umupo sa tabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Itinabi niya ang kanyang tuhod sa tabi ng tuhod ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At inilagay ang palad ng kanyang mga kamay sa mga hita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam." So ito yung gusto niyang malaman, no? Ito yung dahilan ng kanyang paglapit sa propeta. Ano daw ay yung patungkol sa Islam? So tandaan natin yan. Ngayon, ito yung magiging reply. Ang sugo ng Allah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi. So ito yung kanyang kasagutan. Ang Islam ay magpatotoo na walang Diyos maliban sa Allah lamang. So, ulitin natin, napaka-importante kasi nitong phrase na to, no? Ang Islam ay magpapatotoo na walang Diyos maliban sa Allah lamang. At si Muhammad ay sugo ng Allah. Isagawa ang sala, bayaran ang zaka, ang zaka ay kawang gawa. Obligado yan. Mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So, talagang ginagawa natin ngayon ito. At isagawa ang Hajj sa bahay o yung tinatawag na Kaaba sa Makkah kung may kakayahan. So ito yung paliwanag patungkol sa Islam, no? So tandaan natin mabuti yan. Okay. Sinabi ng lalaki, tama, sabi niya. So ito yung nagtatanong, no? Sabi rin, alam niya rin na talagang ang kasagutan ni Propeta Muhammad ay talagang wasto. Tama ang sinabi mo. So at nagulat kami sa kanya na nagtanong at nagsabing tama ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman o pananampalataya. Ito yung pangalawang tanong, no? Patungkol sa iman o pananampalataya. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito ay maniwala sa Allah, no? Number 1 palagi, no? Patungkol kay Allah. Kung mapapansin natin, maniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, kasunod, kanyang mga aklat, ito yung mga banal na aklat, kanyang mga sugo at sa huling araw at maniwala sa Al-Qadar o banal na kapalaran, mabuti at masama. So ito yung tinatawag na paliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pananampalataya o iman, no? So tandaan natin na mabuti. Inshallah. At ito na naman sabi ng lalaki na nagtatanong na ito yung kanyang sinabi. Tama ang sinabi mo, no? Ito yung kumbaga reply niya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa ihsan, ano? So ito yung pangatlong nagiging tanong patungkol sa ihsan o pagiging perpekto, no? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito ay sambahin ng Allah, number 1 talaga patungkol kay Allah lagi, na parang nakikita mo siya, na dapwat hindi mo siya nakikita, ay tunay na nakikita kanya. Okay. Sinabi ng lalaki, pagkatapos ay sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras ng pagkagunaw ng mundo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang tinatanong tungkol dito ay hindi nakakaalam ng mas mahusay kaysa nagtatanong. No? May sabihin makahulugan ng kasagutan ng taong yon.
Sinabi ng lalaki, sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga palatandaan nito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang aliping babae ay manganganak ng kanyang magiging amo na babae at makikita mo ang nakapaa o hubad na tagapastol ng kambing na nagpapaligsahan sa paggawa ng mataas na mga gusali. So, ito, kung mapapansin natin, to talagang totoo ito dahil ang tinutukoy ng mga nakapaa dito ay mga Arabo na sinabi na itong mga tao ito ay sa panahon ngayon ay sila ay magpapataasan ng mga gusali. At nangyari na ngayon. So, maliwanag na sinasabi dito, yun yung isa sa mga senyales ng papalapit na ang pagkagunaw ng mundo. Nakakatakot, no? Talaga, andyan na, nakikita na, physically evidence, no? O pagkatapos ay umalis ang lalaki. No? Umalis na rin yung lalaki nung pagkatapos ng tanong at nanatili ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Omar, sabi niya, so, tinawag si Omar, yung pinaka-pangalawang khalifa, no? Alam mo ba kung sino ang nagtanong? So, ito yung sinabi ng propeta. Kilala mo ba siya? Kumbaga, gano'n ang tanong. Sinabi ko, ang Allah at ang sugo ang higit na nakakaalam. So, ito yung reply ng Omar. Siya ay tinatawag na siya yung Anghel Gabriel, no? Na pumarito upang ituro sa inyo ang inyong reliyon. No? Ibig sabihin, ang purpose ng anghel na yon is para yung tanong na yon is marinig ng lahat ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. No? Ulitin natin. Yung unang tinanong patungkol sa Islam. At yun ay sinagot. Okay? Number 2, pangalawang tinanong ay patungkol sa iman o pananampalataya. Then pangatlo, yung mga sinyalis o yung tinatawag na ihsan o yung kung paano maging perfecto sa iyong gawain o pagsamba, then yung sinyalis ng pagkagunaw ng mundo, no? Pagpalapit ng mga sinyalis. So ito yung binanggit. Ano po? Okay. Dadako naman tayo ngayon sa tinatawag na pinakakahulugan ng ating topic na tauhid. No? So ang tauhid, mapabasa sa page 15 sa may mga reference dyan. Okay, ang kahalagahan at na maintindihan ang kahulugan ng tauhid o kaisahan ng Allah. No? Itinayo ang Islam sa 5 haligi. Una, 2 syahada. O, ibig sabihin ng syahada kasi ito yung pangako natin. No? Ito yung pagsabi ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. No? O Muhammad, di ba may mga nagbalik Islam dyan sa Pilipinas, di ba? So ito yung kanilang binanggit. Ito yung kanilang binanggit na nung sila ay nagsyahada. No? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okay. Then, ang kasunod na paragraph dito, ito yung patungkol doon sa ang unang haligi ang magdadala sa tao sa kawalang pananampalataya tungo sa may pananampalataya. Ibig sabihin, ang dito, ang kahulugan nito is kung halimbawa hindi pa Muslim, kapag tayo naggabayan ng Allah, nabanggit natin yung shahada na yon, ibig sabihin tayo ay magiging Muslim at mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung kahulugan doon. Okay, kasunod, yung patungkol sa tinatawag na pagsuko sa kaisahan ng Allah, no, napaka-importante nito. Dahil, of course, alam natin na pagka tayo ay nag-Muslim, kailangan talagang sumusurrender tayo sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung ano yung kautusan niya, ay ating dapat susundan. Okay. So, ang gagawin natin ay hindi natin siya isa-isang basahin. So, doon tayo sa 3rd paragraph. So, hindi makikinabang ang isang, sa unang haligi ito, ang hindi Muslim. Ibig sabihin, sa patungkol sa shahada, pagka hindi Muslim, hindi nakikinabang. Pagka hindi siya Muslim. At dahil nga siya walang paniniwala at hindi tatanggapin ang kanyang pagsasagawa ng iba pang mga haligi. Isabihin, dahil nga hindi siya nagsyahada, magsalaman siya, mag-fasting man siya, o maganda yung sa kalusugan niya, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun po yun. Okay. Okay, dadako tayo ngayon sa next paragraph. Ito yung patungkol sa kahulugan ng tauhid. So, ito na yung pinaka-meaning niya. Ang tauhid, sa salitang Arabe, ito ay tinatawag na nagmula sa wahada. Na ibig sabihin naman ng wahada, ito yung pinag-isa. The only one. So,
So ito yung pinakakahulugan ng tauhid sa wikang Arabic. Okay. Okay, next paragraph, jump tayo. Ang tauhid sa Islamikong salita. No? Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Okay. So at least aware tayo pag naririnig natin yung salitang tauhid, itong terminology, naiintindihan natin ngayon na ito ay tumutukoy sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaya, maaari, possible na isasama natin sa mga question and answer yan. Napaka-importante kasi yan, bagay na yan. Okay. Jump tayo sa pinakababang paragraph. Number 1 na tauhid is tinatawag na tauhid ar-rububiyyah. Ayan. So, Arabic terminology, ano? So, ito ay tumutukoy sa paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang ginagawa. Tulad ng nag-iisang tagapaglikha. No? Ibig sabihin dito, ang lahat ng nakikita natin at hindi nakikita sa daigdig na to, nag-iisa lang ang creator, ang lulikha. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung nais na ipaliwanag dito sa unang sentence na ang kanyang gawain yung kanya siya yung tagapaglikha. Okay. Kasunod, yung tinatawag na pagbibigay niya ng biyaya. Of course, para tayo mabuhay sa mundong ito, naglaan ng Diyos, naggawa siya ng mga tulad ng mga halaman, hayop, mga tubig, na pwede natin itong makain at tayo mabuhay. Ano? Hangin, no? Mga nakikita at hindi nakikita. So, ibig sabihin, siya na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay may kakayahan na magbigay ng lahat ng ito sa atin. No? Ang laking pasasalamat natin sa Kanya. Dahil tunay, kung walang hangin, walang tubig, mangyari sa atin, mamamatay tayo agad, di ba? Hindi tayo magtatagal. Okay. Kasunod, sa patungkol sa gawain ng Diyos, siya yung nag-iisang makapangyarihang hari. Ayan. So, nais natin i-highlight ito. Kung dito sa daigdig, merong maraming hari. Hari ng Saudi Arabia, hari ng mga bansa yung may mga hari, Brunei, ano. Pero tinatawag na sa araw ng paghukom, mawawala na yung mga hari na yan. Nag-iisa na lang yung matitirang hari. At siya yung tunay na hari ng lahat. At siya ay tumutungo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin yan. Okay, kasunod. Kabilang sa mga gawain pa rin ng Allah, yung tinatawag na nag-iisang tagapangalaga ng lahat ng kanyang mga nilikha. No? Sabihin, dahil mahal na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapangalagaan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo. No? Katulad ng, halimbawa, ang ating kalusugan ito, no? Kung wala tayong sapat na kalusugan, agad-agad tayo nagkakasakit. So, dahil pinapangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, so, isabihin may mga resistensya tayo, panlaban tayo. No? So, ganun. Isang halimbawa lang. Okay. Susunod tayo sa pangalawang uri ng tauhid. Tauhid uluhiyah. No? So, sulat yan. Tauhid uluhiyah. Napaka-importante niyan. Kasi, sa Tagalog yan, tinatawag itong tauhid na pagsamba. O sa English is worship. Ayan. No? So, tauhid, tumutukoy sa halimbawa, pag nagdarasal tayo, yun. So, yun ay uri ng tauhid dahil yun ay pagsamba. No? Halimbawa, pagpapasalamat natin sa Allah, no? Yung pagsasabi natin ng alhamdulillah, so uri ng pagsamba pa rin yan. So, lahat ng uri ng pagsamba, ito ay under ng tauhid uluhiyah. Tandaan natin yan. Okay. Napaka-importante kasi pinakamataas na ito yung pinakalayo ng Diyos kung bakit na tayo nilikha. No? Para sambahin natin siya. Nasusulat yan. No? Ang purpose ng ating buhay, kung bakit tayo nilikha ng Diyos dito, is para sambahin natin ng Allah. Okay. Lahat tayo. Okay. Number 3 na tauhid is patungkol sa al-asma wa sifat. Ang al-asma wa sifat naman, ang kahulugan nito, ito yung paniniwala sa kaisahan ng Allah sa kanyang mga magandang pangalan at mga dakilang katangian na merong nakalagay na ito yung nakalagay sa banal na Quran at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, katulad na, halimbawa, para maunawa natin, di ba, binabanggit natin yung ang Bismillahirrahmanirrahim, di ba? So, ibig sabihin nun, sa ngalan ng Allah, no? Of course, ulitin natin at ipapaliwanag natin. Sa ngalan ng Allah, ibig sabihin ng Bismillah.
Ngayon, dapat yun, nagbumula sa ating puso yun. Mahal na mahal natin, pakil Allah kasi yun para sa Diyos. No? Ino-offer natin sa Kanya ang pagbabanggit ng Bismillah. Okay. So, Ar-Rahman naman, ang kahulugan ng Ar-Rahman, siya ang pinakamahabagin. No? Na kung saan, ang kahulugan dito para madali natin maintindihan, dahil sa habag ng Diyos sa atin, naglikha siya ng mga bagay at mga pagkain na kung saan para tayo ay mabuhay. No? Na kung saan pag wala itong mga to, ang tulad ng tubig, mga halaman, mga putas, gulay, mamamatay tayo agad. No? Hindi tayo magtatagal sa daigdig na to. So, ito yung sinasabi na halimbawa ng habag ng Diyos. Siya ang pinakamahabag na walang higit pa. Okay. At patungkol naman sa rahim ng Allah, siya yung pinakamaawain. Lagi niya tayong pinapatawad pagka humingi tayo ng tawad sa Allah. No? Talagang siya ay napakamaawain na walang higit pa. Okay. So, madali lang ako mag-topic para sabihin, ang purpose ko rin sa aking tinapik is para yung mga nasabi ko na sa loob ng 15 minutos, maiksi lang yun, at least, kumbaga mag-register muna sa ating isipan. Okay. So, ready kayo ba ngayon sa question and answer? So, huwag mahihiya At dito yung mga pangalan nyo para may mga score kayo. Okay. Ngayon, priority natin yung nasa Pilipinas muna. Okay. So, nasa Pilipinas, so mag-unmute kayo pag magsasagot kayo, Mag-unmute. Ngayon, ganito. Para malaman natin ang sasagot sa inyo lahat dyan, magtataas muna kayo ng kamay. Pag nakita ko yung nakataas ng kamay, mag-unmute kayo. Okay? Okay. Tuturo ko naman kayo Okay. So, ito yung unang tanong natin. Okay. Question and answer. Ang mga tanong na sasagot, merong score. Okay. Ayos ating nabasa. Okay. Ito na Gagaling memory dito. Kung matalas yung ating memorya. Ayos sa nabasa natin kanina at narinig ninyo, merong dumating sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay maputing-maputi yung kanyang suot, no? Talaga napakaputi yung kanyang suot at ang kanyang buhok ay maitim, no? Ngayon yung damit niya, wala namang bakas ng naalipabukan. Samantalang desyertong lupain ng lupain ito, no? Nakapagtaka. Ngayon, meron siya itinanong. Ito na. Ito yung tanong. At ganun din yung tatanong ko. Sa pagkakaunawa nyo, ito lang basta pumasok kayo din sa mga kasagutan, okay na yon. I-consider natin. Dahil bago kayo. Ano ang kahulugan ng Islam? Nung itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinong sasagot? Sana tatandaan nyo. Kasi tinatanong, ano ba ang Islam? Ipaliwanag mo Muhammad. Diba? So, pwede rin sa mga naka-FB natin, gagawin nyo sa FB, ganito po yung instruction sa inyo. Sa mga naka-online ngayon, magta-type kayo, mag-message kayo. Okay? Sige. So, pero unahin natin yung first group muna. Sa messenger group muna tayo. Okay. Sino una sasagot sa messenger group? Sa group ni Muhammad. Sino? Okay. Tama. Ano ang kahulugan ng Islam, Muhammad? Okay. Okay. Sige, ganito. Maari, mali lang yung tanong ko. Pero tama yung sagot mo talaga. Ganun lang kapabait Tama yung sagot mo, mali lang yung tanong ko. Bibigyan kita ng score. Muhammad. So, may 1 point kasi Muhammad. Mashallah tabarakallah. No?
So, isa i-review natin yung patungkol sa kahulugan ng Islam, ha? Okay, sino pang gusto sumagot ngayon sa grupo nyo? Sa mga brother, sino pang gustong bumagat sa GC ni Muhammad? Sino gusto sumagot? Yung brother natin na si Lloyd. Ano ba ni Lloyd? Lloyd. Sagot ka, Lloyd. Para may score ka. Ano isa, walang ibang sasambahin kundi si Allah lamang. Okay, tama. Very good. Ano pa? Meron pa? Okay, very good. Actually, eksakto. Kabilang yon. Yung tanging ang Allah lamang ang sasambahin. Nababanggit talaga yon. Okay, very good. May score na si Lloyd. Mashallah, tabarakallah. So, may sister tayo, pero tahimik lang siya. Maybe observing, no? Observing. Okay. So, sa mga ano naman ngayon, sa Facebook naman ngayon, FB, nanonood sa Walid Marong Feliciano. So, walang nag-type sa message patungkol sa kahulugan ng Islam. Okay, bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Ngayon, of course, habang hinahantay namin yung type niyo, hindi namin kayo narinig, meron sasagot din dito, of course. Kasi actually, meron kami mga pa-premier rin dito eh. Okay, sino magsasagot sa ating mga kapatid dito sa Jeddah? Sa Jeddah naman. Sino sasagot? Ano ang kahulugan? Pwede niyong basahin. Ano ang kahulugan ng Islam? Naging kasagutan ng Propeta Muhammad sallallahu. Ang Islam ay magpatotoo na walang ibang Diyos kundi si Allah lamang, subhanahu wa ta'ala, at si Muhammad ay ang sugo ng Allah. Manalaho, nahiwasalam. Mashallah, tabarakallah. Pangalan bro? Si Salim, right? Okay, may score na si Salim. Mashallah, tabarakallah. Sino pa? Sino pang gustong sumagot taga Jeddah? Taga Jeddah, ano ang Islam? Pwede nyo basahin, actually. Ano ang Islam? Ang Islam ay ang magpapatotoo na walang Diyos maliban sa Allah lamang at si Muhammad ay ang tugo ng Allah. Okay, tama. So si Adam, ano? Okay, may score na si Adam. Okay, ikakat lang natin kasi may nag-message sa ating Facebook. Okay. Ang pangalan ay si Jaisel Feliciano. Of course, si Pamangkin. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang kasagutan niya, ito, sabi niya, ang Islam ay magpapatotoo na walang ibang Diyos maliban kay Allah, tama, at si Muhammad ang sugo ng Allah. Dapat ginagawa ang 5 beses na pagdarasal. Okay, mashallah, talaga. Talaga lang yan, Jaisel, ha? Okay, pati yung pag-aayun sa buwan ng Ramadan. Okay, yun yung kasagutan niya. Very good si Jaisel, of course, may score siya, 1 point. Another, okay, taga Jeddah naman, taga Jeddah. Sinong sasagot? Ano ang Islam? Jeddah tayo, sa Jeddah group. Sige bro, Desen. Ang Islam ay walang ibang Diyos kundi si Allah lang. At siya ang ating sandigan at yan ang tulong. Okay. Yan lang po. Yun lang talaga. Okay, may score pa rin si Desen dyan. Ganun tayo kabait eh. Kaya matipid si Desen, may score pa rin na isa yan. Si Desen. Okay, sino pa? Taga Jeddah. Ang Islam ay magpapatotoo na walang Diyos maliban sa Allah lamang at si Muhammad ay ang sugo ng Allah. Isinasagawa ang sala, bayaran ng zakat, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at isagawa ang hajj sa bahay o kaba sa Makkah kung may kakayahan. Salah tabarakallah. So pangalan bro, si Cesar? Very good. Okay, very good talaga si Cesar. Okay, I think that's enough for that question. Yung mga kasagutan na yun. Okay? So at least may mga kumbaga naka 1 point, no? May halos mga naka 1 point. So sino pa bang gusto gumalbon sa ayun, may umabot pa sa online natin sa FB. Ang pangalan niya si Irene Mail Kabantog. So hindi natin siya personal kilala, so maaaring followers sa ating or friends sa ating Facebook. Ang Islam ay kapayapaan at batas ng ating Panginoong Allah. Okay, Master Tabaraka, maganda kasagutan din, no? So, eksakto. Ililista natin yung pangalan ni Irene May Kabantog, no?
Kabantog. Okay, may score na rin si Sister. Okay, sino pa? Okay, last question. Last, ano na? Kasi dadako tayo sa pangalawang tanong. Para makarami talaga, makarami. Inshallah. No? Baka 50 pesos to. Naku, makarami kayo sa Pilipinas yan. Mashallah. Ipapa-GC ka mga brother to. Inshallah. Gcash pa, Gcash. Okay, inshallah. So, for the purpose of encouragement naman, yung ating purpose kung bakit tayo may mga premier, inshallah here. Okay, next question. Handa na kayo sa pangalawang tanong? Okay, ito yung makinig mabuti sa tanong para eksakto yung magiging sagot natin. Okay, ang pangalawang tanong natin, sa mga nabasa natin kanina, nabanggit natin at narinig nyo mabuti yung patungkol sa tauhid. Ayan. So, pag narinig yung tauhid, ito ang tanong. Ano ang kahulugan ng tauhid sa inyong pagkakaunawa? Ayan, sagot. First group tayo ngayon. Sa Pilipinas, sa GC ni Muhammad. Sa mga GC ni Muhammad, ang tanong ay ano ang kahulugan sa Tagalog ng tauhid? Ayan, tauhid. Okay. Hindi, tatay mo na kayo. Sagot. Okay, sige. Okay. Sige, Muhammad, sagot ka. Ano ang kahulugan ng tauhid sa Tagalog? Okay. Okay, ngo talaga. So, tama talaga yung sagot mo. Tama talaga yung sagot mo. Kaya hindi ko naintindihan. Tama pa rin. May score pa si Muhammad. Mashallah. Sino pa sa Pilipinas? Sino pa sa Pilipinas? Okay, siya na paki-unmute niyo yung mic mo, bro. Para marinig ka. Okay, ay paniwala sa dapat bilang is nag-iisang Diyos na dapat sabayin. Mashallah, tabarakala. Eksakto. Very good talaga si Lloyd. No? Balik Islam ba si Lloyd? Balik Islam? Balik Islam, mashallah. Very good si Lloyd. Mashallah, 2 points na. Okay, Jedo Group tayo ngayon. Jedo Group. So, sa mga FB, pwede na kayo mag-type. Ang katanungan natin ay, ano ang kahulugan ng tauhid? Okay, Jedo Group, inshallah. Ano ang kahulugan ng tauhid? Ito yung pagkakaunawa. Sige, bro. So, sa mga FB, nakikinig, nanonood, ang tanong ay, ano ang tauhid sa kanyang kahulugan sa Tagalog? Hello. Assalamualaikum. Ito ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah. Mashallah, tabarakallah. So, kaisahan ng Allah. So, si brother, nakapagsulat yung pangalan dito? Pinakahuli po. Si Ruel, ayun. Si Ryan, mashallah, tabarakallah. So, kaisahan ng Allah. Okay, very good. So, next, sa taga Jeddah, sinong magsasabi ng sagot? Okay, ipas mo muna sa Jeddah. Meron kasing sa FB. Kasi nahihirapan sila sa type lang sila eh. So, mayroong sagot na naman si Sister Irene Kabantog. Kahulugan ng tauhid is pagsaksi na nag-iisang Diyos. Okay. Tama pa rin yun. Eksakto pa rin yun. Very good. Okay, Jeddah Group. Jeddah. Ng tawid o ang kahulugan ng tawid ay kaisahan ng Allah. Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Yun lang. Mashallah, very good din. Mashallah, si Cesar, no? Mashallah, tabarakallah. Okay, next question tayo ngayon. Ganun lang kadali, ano? Saglit na topic, basta matandaan natin, masasagot talaga natin ng tama. No? Okay, next question para makarami ng 50 pesos, inshallah. Ito yung tanong. Sa nabasa natin kanina patungkol sa tauhid, meron tayong binabanggit na patungkol sa mga uri nito, no? Tatlo yung binanggit nating uri. Kahit na Tagalog, okay lang. Pwede Arabic din, no? Tatlong uri ng tauhid ang tanong natin. Magbigay kayo kahit na isa lang, may score na kayo. So, Muhammad Group sa GC, ano ang mga uri ng tauhid kahit na isa lang? Sino mauna sa inyo? Si Sister. Okay, sige.
si Allah lamang ang dapat ipaling tanda buat Diyos sa kanya. Kawid al-asma wa al-sifat, pagniwala sa pangalan at ini ang susunod na nagsakupat hadis ng palang pagbabago kapag sa taong. Mashallah, kinumpleto ni sister, naka 3 points siya doon. Okay. Naka 3 points siya, kinumpleto niya. Tatlong agad, 3 points agad, kumbaga sa basketball. O sino sasagot Muhammad Group sa GC ni Muhammad? Sino sasagot? O sige bro, sige. Si Lloyd. Yung number 3, naalala ko yun, siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Okay. Yun yung Okay, tama yun bro. Tama yun. Wala problema yun. May score ka pa rin na isa. Okay yun. Very good. Okay, Jed the group tayo. Habang nagtatype yung ating mga nasa GC, nasa Facebook. O, sa Jed the group muna. So, magbigay kayo kahit isa lang muna. Tawhid at rububiyya. Okay, pakibasa mabuti. Ito ay paniniwala sa kahisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang ginagawa. Tulad ng nag-iisang tagapaglikha, nag-iisang nagbibigay ng biyaya, nag-iisang makapangyarihang hari, at nag-iisang tagapangalaga sa lahat ng kanyang nilikha. Sala, may score na si Adam doon. So, next, sino pang makapagbigay ng tig-isa? Isa lang. Sige ba? Papakibasa ng mabuti. Yan. Okay. Tawhid al-Uluhiyya. Tinatawag dito ang Tawhid al-Ibada. Na tinutukoy dito ay paniniwala sa kasahan ng Allah SWT sa lahat ng uri ng pagsamba dahil siya ang tunay na Panginoon na may karapatang sambahin. Kaya hindi maaaring ilihis ang kahit ang uri ng ibada sa iba maliban sa Kanya o magtatambal sa Kanya. Okay, mashallah, may score din si brother na okay, si Dawood. Okay. Next, bro. Nawid al-asma was sifat. Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at mga dakilang katangian na nakalagay sa banal na Quran at sa hadith ng propeta na hindi maaaring itanggi, ratel o paliwanag kung paano takip o ihalin tulad sa mga nilikha, ratel o baguhin ang kahulugan ng tarif. Okay, mashallah, may score din si brother Cesar doon. Mashallah, tabarakallah. So, hinahantay natin na sumagot yung nasa FB. Sa kasalukuyan, wala pa ako nakikita. So, pwede kayong humabol, no? Ang tanong natin, magbigay kayo kahit isang uri ng tauhid. Ayan, tatlo kasi binanggit natin. Okay. So, pwede kayong humabol po sa mga FB natin, sa Walid Malong page, no? Okay. So, okay, next question tayo. Kumaga sa unahin natin muna yung group ni Muhammad. Muhammad, ang tanong ay patungkol sa ano ba ang binabanggit sa syahada? Ayan, sa syahada. At ano yung binabanggit dito? Ipaliwanag din. So, sa Muhammad group muna tayo sa Pilipinas. Ano ang binabanggit sa syahada? Muhammad. Mashallah, tabaraka. Very good si Muhammad. Okay, may score na si Muhammad. Okay, ipopost natin. Merong sumagot sa FB. Si Jason, si pamangkin pa rin. Ang ibig sabihin po neto sa Tagalog patungkol sa tauhid ay pag-iisa ng Diyos o pagkakaisa ng Diyos. Ang ibig sabihin po noon ay si Allah lamang po ang ating dapat sambahin at walang iba. Isang uri po ito ng tauhid. Mashallah, tabarakallah. So meron pa. May karugtong pa siyang binanggit. Okay, may binanggit siya na uluhiyya. Okay, number 1. At hindi ko po alam yung spelling ng isa. At ito yung kaisahan ng Allah. Okay, very good. So, dalawa yung kanyang binanggit. No? So may 2 points si Jason sa patungkol doon sa
kahulugan ng tauhid o uri ng tauhid. Okay. Si Jaisel, dalawa na. Naka 3 points na si Jaisel ngayon. Very good. Okay. Back to ano tayo, GC group ni Muhammad. So, sino pa yung sasagot sa ano ang shahada natin at ang kahulugan nito? Ano yung babalik niya yung gusto Ano ang kahulugan ng shahada natin at ano ang sinasabi natin sa shahada natin? La ilaha illallah, walang ibang Diyos, kundi si Allah lamang. Mashallah. Okay na yan. Very good na yan. Okay, Lloyd. Very good. Score ka na doon. Okay, dadako tayo sa Jeddah Group. Jeddah Group. Ano ang binabanggit natin sa ating shahada? Kompleto nyo at paliwanag nyo rin. Sino ba? Mauna. Sige bro. Sige na. Rewarding yan. Yung patungkol sa tanong na yan. Very rewarding. Kung ako yan, talagang kukunin yung microphone agad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at si Muhammad Rasulullah is isang sugo ni Allah. Okay, very good. Mashallah. So, naka-score din si brother na si Ryan, mashallah, tabarakallah. So, sino pang sumagot? Sino pang gusto sumagot? Patungkol sa shahada natin. At ipaliwanag yung mabuti. Inshallah. Very rewarding yan. Very rewarding yan actually. Okay, Mahiya. Jeddah Group, mahiyain yung mga Jeddah Group eh. Okay, sa mga FB, pwede kayo sumagot. Mag-type na kayo. Ang tanong natin ay, ano ang kahulugan, ano yung sinasabi natin sa ating shahada. Yun. Okay, Jeddah Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shahada is Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Na ibig sabihin ay si Allah lamang na nag-iisang Diyos at anna Muhammadan Rasulullah at si Muhammad ay kanyang sugo. Mashallah, tabarakallah, no? Mashallah, tabarakallah, si Salim, mashallah, very good din, mashallah, tabarakallah. So, meron, again, merong sumagot sa ating Facebook, bigyan natin ng daan, si Sister Renenia Kabantog, Al-Uluhiyya, paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng uri ng pagsamba. Very good, tama yun. Dahil siya ang tunay na Panginoon. Okay, nag-score si Sister Irenia dito sa kanyang kasagutan. So, habol kayo mga sa FB na patungkol sa shahada. Napaka-importante kasi nito. Kung pwede lang isahin po kayo. Si Mother, pwede ka sumagot, Mother. Huwag ka mahiya, Mother. Kayang-kaya yan. Ano yung shahada natin, Ma? Yung sinusulat nyo lagi sa whiteboard. Pwede kayo mag-type. Okay, so pansamantala habang nagta-type, nais natin batiin, ano tayo, greetings muna tayo habang sila nantay natin magta-type, kung mahirap kasi mag-type. So, nais natin batiin ang mga patungkol sa ating mga kapamilya, unang-una, mahal sa buhay, mga Pulistico family, Boron family, at mga Feliciano family, all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Scattered yung ating mga kamag-anak, binabati natin sila, okay. Ayun, okay, may sumagot. Salam, mabilis talaga si Pamangkin. So, Jason ang sumagot sa Facebook. Ang sabi niya patungkol dito sa shahada, yung po shahada ay sinasabi po doon na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang sugo ni Allah. Sinasabi po dito na si Allah lang po dapat yung dapat sambahin. At kilalanin po natin si Muhammad sallallahu salam na huling sugo ng Diyos na ipinadala yung tinatawag na mensahe. Mashallah. At dinagdag pa siya another set of type. So, may score si Jason doon, then another set of type, yung sabi niya la ilaha illallah. Very good, Jason.
Actually, leading ka, Giselle, sa story. Okay. So, mashallah tabarakallah. So, sino pang gustong humabol sa ating shahada? Sino pang sa Jetta Group, sino gusto pang humabol? Ano ba yung mapapalog sa shahada? Napaka-importante. Lahat na ba yung nagsabi ng shahada? Lahat na? O, sige na, mag-ano kayo, participate kayo sa patungkol sa shahada natin. Napaka-importante. Kailangan talaga nasa puso natin yan eh. No? Yung shahada natin. Hindi ba? Huwag kayo mahiya. Jetta Group. Shahada, asyhadu an illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Mashallah, tabarakallah. Sige pa. Ano Sa ba? Tagalog, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, bigyan natin ng tinatawag na pagbati ng Allahu Akbar, yung mga ganyang komento, no? Mashallah, tabarakallah. Okay. Okay. Mashallah, tabarakallah. Okay, lahat na ba nakapagsyahada? Talagang, kasi nire-repeat lagi natin to. Ito yung purpose natin dito. Ang syahada, kung mapapansin nyo sa sala natin, lagi natin inuulit-ulit yan. No? At sabi nga, ang kahalagahan ng syahada ay yung patungkol sa la ilaha illallah, sinabi ikinumpara ito sa daigdig, no? Na kung saan, dito sa kanang ito, nilagay dito ang daigdig at ang nilalaman nito. Napakabigat, di ba? Daigdig na. Pati yung nilalaman. Yung barko nga lang, hindi mo mabuhat eh. Daigdig pa, di ba? Bigat na. So, ibig sabihin, dito sa kaliwa daw, nakalagay yung salitang la ilaha illallah yung syahada natin. At ito pa ay mas matimbang pa sa daigdig at sa nilalaman nito. Dahil ito ay holy word. No? At ito yung actually magliligtas sa atin sa impyerno. Kaya napaka-importante talaga. Kaya kailangan tumanim sa puso't isipan talaga ang la ilaha illallah. Na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Okay. Okay, very good. So, at least na-highlight natin talaga, no? Inshallah here. Okay, time check. Sa lahat ng programa, kine-check yung time. Sabi natin kanina, at sa ating sa pinaka-system, meron tayong first topic at second topic. Of course, ano bang, ang adan time natin sa Jeddah, sa Asr time? 3:58. So, meron pa tayong ilang minuto na lang. Ganito, kayo nasa Pilipinas, pwede niyong ipagpatuloy yung panonood, hindi namin siya i-off kasi mahirap na yung signal, no? Hintay niyo kami kasi magsasala po kami dito sa Jeddah. Okay po? Sana, hantay niyo po kami, magsasala lamang kami at ipagpapatuloy natin ngayon para makarami kayo talaga ng score, no? Naku, 50 pesos din to, no? Sayang din, no? Nakarami na si Muhammad. Sana. So, ipapadali ko by Gcash. Magsasala lang kami, ha? Magsasala lang kami. Malay natin, may magdagdag pa. Imbis na 50, baka di natin alam, idalangin natin, di ba? Na baka every point sa baka sasabihin sa brother, ang baba naman ng 50, gawin mo ng ganyan, di ba? Di ba? Very score. So, antay din lang po, magbubudo na kami, kung mga nasa Jeddah ngayon, pwede na kayo magsipagbudo, so iwan yung gamit, then babalik tayo, mag-direction tayo. So, sa Pilipinas po, hantayin niyo po kami, magsasala lang kami. Okay po? Saglit lang po, hindi namin i-off. Okay, marami pa naman tayong battery dyan. Okay. Sige po, magsasalo lang kami within, ano lang, saglit lang po. Wala si sister. Umaya, papasok na tayo. Tara. Huwag natin yung sabi niya start mamaya, mapabalik. Marami pa akong wala, marami akong mali ah. Ang sabi yung isip ko, masaya. Nakapokus ako. Bawi ako. Itong bawi ako. Minsan nagtatry ko, gagawin ko lahat ng bilis. Bro, salat muna tayo. Nagsasala muna ako. Tapos pupunta ako sa...
Ang isa lang bro. Talaga? Asay. Alam mo na yun bro, yung kwan. Tapos, ngayon ko na lang yung binabasa ko. Babasahin ko. Pataas ko muna to. Kasi yung bata eh. Ako pala eh. Pataas ko muna yung bata.
Siapa berbunyi tafsir al-Quran belum? Bukan selalu ada. Ini tahu ini. Ini apa? Mana dia lebih adil? Kalau mereka bicara. Kamu salah tadi, kerja sini. Tadi telah sah. Sah, mereka. Lalu kamu Berjuang. Oleh karena itu,
Ilan na naman bro? Hindi ko alam bro. Hindi ko na-isip. Wala ako, iwan ko, wala. Wala. Wanin ko bro. Kahit ano. Hindi ko alam ano ilan na sagot ko, pero parang mayroon akong mali. Kaya, wala lang tayo. Tapos sa'yo. Dami mali sa akin. Bro, ano na lahat sa ito? Dami mali sa akin ako pag sagot ko, kailangan ko ayos. Yung kwan, ang dami. Yung pali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa... Yung mali ako doon. Dami. Ayos na lang. Masunod, inshallah. Bro, yung isa bro, yung dati na nangyari bro, ang PM. Yung ganito, sasagot ko. Sasagot ka ganito. Hindi, gaganito ka na lang bro. Ganito, steady lang ganito. Tama ka na ako. Sa mga sasagot ka, ganito ka. Ano ba yung tira? Sabi ko sa kanya bro, ako po, uncle. Di ko na, akala ko, sabi ko pa, ako po yung ako po bro. Mali talaga dito, mahihirapan ako dito sa mga sagot dito. Di bro, kasi mga bro, maganda kasi, dapat mahirapan pa din dad. Yung mahirap talaga yung mga kasama. Kasi nahirapan ako dito bro sa akin. Ako balik. Islam talaga. Bro, balikas lang talaga maaasat dito. Bro, ako hindi pa ako dito eh. Pinag-aaralan ko lang bro yung mga sabi. Kaya mahirapan ako dito. Mga kalipa. Yung sayang, nag-aaralan ko. Kaya mahirapan talaga ako dito. Makasagot pa ako dito bro, hindi mayarabi. Kunti lang.
Okay lang yun. Pero importante, nakasagot rin ako konti-konti. Uy, pili mo ako bro. Ano bro? Okay. Pangiti. Ito yun. Ibigay ako ng katanungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang namimigay ko na question, sino maka-answer dito? Kung sa bibigyan ko ng 100. Sana, sige mula natin. Dito sa kakamata bro, ako. Joke lang, masala. Kailangan natin para mapangiti. Habang hindi nakabantay mag-gansa, kumiti muna tayo. So, tayo yung smile. Bro, balik na ako bro. Ay, pag-iwan. Pwede ko. Dito. Ito bro, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magbibigyan na ako ng wala sila. Kwento. Bro, hindi ko bro. Kwento na lang ako. Saan pupunta? Naka-umay, naka-umay.
Doon muna ako pupunta. Hindi. Ano lang ako? Habang wala pa sila, atin ko muna sila. Yung bata, sama, kukuha namin muna sa yung mama ko. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayan, okay. Tapos na kami nagsala. Nantay lang natin yung mga kasamahan natin. So, ready na. Waalaikumsalam wabarakatuh. Okay lang, nakaupo ako na ngayon. Nakangawit ng kanina eh. Oo, mag-atin muna ako sa stand ng pan. Yung kapatid ko. Walang problema. Muna ako sa mama ko. Pero hindi ko tawan. Magkikinig muna ako. Oh, sige, walang problema. Actually, mabilis na tayo ngayon. Ano na lang tayo? Meron lang tayong mga 15 minutes na lang. Mabilis lang naman to. Antay lang natin yung mga kasamahan natin na iba. Okay, sa nasa FB po natin, tingnan natin kung sino po yung mag-heart po kayo o mag-ano kayo. Tingnan namin kung naka-online pa kayo po. Kala, para at least, ayan, okay, batiin natin muna yung mga kapatid habang nantay natin yung mga taga-Jeddah group, yung mga estudyante dito sa Jeddah. So, naka-online, watching si Brother Gary Mardo, si Abdullah. Ayan, Assalamualaikum. At saka si Elmer, Jai Tin is watching also. Si Elmer, Carignon, Jai Tin. Okay. Si Jason, naka-online din. Mashallah, tabarakallah. Okay, magpupusid tayo. Mashallah. So, next topic tayo at mabilis na tayo ngayon. So, of course, tuloy pa rin yung ating magiging listahan, no? Magiging listahan ng ating mga papremyo. At inshallah, idalangin natin na, of course, magkaroon tayo ng additional na sponsor para at least madagdagan nila yung ating ibibigay sa inyo. Okay. So, pakinggan nyo na mabuti. Anuhan na lang natin siya within 15 minutes, matatapos tayo dito. Mga lang naman to. Okay. It's about patungkol sa Ramadan. Kasi Ramadan ngayon, so ang topic natin ay patungkol sa Ramadan. So wala akong binigay na copy sa inyo, bali pakikinig lang siya. No? Waalaikumsalam wabarakatuh, bro. Sige, welcome. Sige bro, walang problema. Okay, walang problema. Sige bro. Nakuha mo yung bigas pala? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ang topic ng natin, ang title ng topic natin is about itong Ramadan, itong Al-Itikaf. Ayan, so yung iba, bago sa pandinig, lalo na sa Pilipinas, mga balikan dyan, mga teenagers, so pakinggan yung mabuti. Request natin na i-mute nyo yung inyong microphone ngayon para mabilis natin Si Muhammad, i-mute nyo yung mic. Muhammad. Ayan. Kasi narinig sa dito eh. Okay. So, inshallah, para makapag-proceed na tayo ngayon, siguro 1 minute na lang hantay natin sa mga kapatid magsala. Tignan natin kung may darating pa within 1 minute, inshallah. Then, proceed tayo. Mag-resume tayo, inshallah. So, alhamdulillah, nice natin i-welcome si kapatid na Abdulaziz na Angelito, taga Bulacan to. No? So, siya susubaybay sa ating inshallah, second topic is about Al-Itikaf. Napaka-importante, lalo Ramadan na kasi ngayon. No? Actually, halos kalahati na tayo na mahigit ng Ramadan, no? 17 of Ramadan na tayo. No? Inshallah, makahabol tayo sa mga iba pang mga gawain nararapat nating gawin itong Ramadan, inshallah. Lalo sa mga first timers, na nag-ayuno at napapanood sa Ramadan, inshallah ito'y karagdagang informasyon sa inyo. No? Okay, 30 seconds. 30 seconds na lang para at least okay. So, Muhammad, i-mute mo yung mic, Muhammad. I-mute mo siya para hindi siya narinig dito. Okay. Hindi ko marinig mga
Ustad kasi mahina yung Okay. Walang problema. Sige, walang problema. Lalakasan ko na ng boses ko para at least magiging... Mamaya, pagdating ko sa Java, natin ko muna na yung kapatid ko sa tindahan. Okay. Walang problema. Okay. Hindi naman sila, brother. Okay. So, makinig pa rin dahil magkakaroon pa rin tayo ng question and answer portion at patuloy pa rin yung program natin ng inshallah may pasadaka tayo ng patungkol sa makakasagot ng tama inshallah sa mga maging katanungan. Okay, welcome bro. Tuloy na kayo bro. Tuloy. Kasi may 15 minutes na lang tayo. Tatapusin natin within 15 minutes. Ganun ba? Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Mga pagsubok, masya Allah, may pagsubok sa atin. Inshallah kaya. So, ano lang naman yan, mga minors lang yan, mga ganyan. Inshallah kaya. Pagka ganyan, pinabanggit natin yung la hawla wala quwwata illa billah. Sa lahat ng mga pangyayari na medyo sabi natin parang negative, binabanggit natin yun. Yung sabihin kasi nung walang lakas at kapangyarihan maliban lamang kay Allah. Ayan. Okay, proceed na po tayo. It's time to proceed. So 15 minutes, tatarget natin ito matapos at magkaroon tayo ng, after that is yung question and answer portion. So, ang second topic natin is about itong related sa Ramadan, ano po? Ito yung patungkol sa al-i'tikaf, no? So, ang kahulugan ng al-i'tikaf, ito ay ang pananatili sa loob ng masjid o moske. Ulitin natin, ang kahulugan po ng al-i'tikaf o i'tikaf ay ang pananatili sa loob ng masjid o moske. Okay. Para sa pagsamba lamang kay Allah na may layunin ilayo ang sarili sa mga gawain ng makamundo. At ituon ng oras sa sala, pag-aalaala kay Allah o yung dhikrillah, pagbabasa ng banal na Quran, at iba pang uri ng pagsamba. Kumbaga talaga i-focus natin yung ating sarili kapag ka nag-i'tikaf tayo talaga, no? Dahil nasa loob tayo ng masjid. So sa Arabic na terminology, ang salitang al-i'tikaf o i'tikaf, ito ay nangahulugan ng pananatili o pamamalagi sa isang lugar para sa isang layunin, no? So of course, yung layunin niya is para sambahin ng lubos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng nararapat. Okay, kasunod, patunay ito sa banal na Quran. So ito yung proof natin, no? Ito yung nakatala sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at huwag ninyong lalapitan ng inyong mga asawa habang kayo ay nasa itikaf sa mga masjid. So ito ay nakasulat sa banal na Quran, chapter 2, verse 187. So ito ay word of God, no? So kailangan i-highlight natin, ulitin natin, kasi ito ang pinagbabasihan dito sa ating gawain al-i'tikaf. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at huwag ninyong lalapitan ng inyong mga asawa habang kayo ay nasa i'tikaf sa loob ng masjid. Okay, kahit na asawa mo na, pansamantala itong bawal, ibig sabihin. Okay, patunay mula sa hadith naman. So, ito ay pangalawang proof natin, patungkol naman sa winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ayon sa hadith, ayon kay Aisha bin Abu Bakar radhiyallahu anha, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-i'tikaf, ito ay inuugnay sa 10 huling araw o gabi ng Ramadan, no? Yung pinaka last 10 days or last 10 nights ng Ramadan. So dito ginagawa ang tinatawag na al-i'tikaf o yung pagpasok sa loob ng masjid na doon ka mag-stay. Okay. Hanggang sa umaraw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ito yung gawain niya, no? Isabihin, ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Every Ramadan, bawat Ramadan, siya ay nanatili sa masjid. Ito, ang source nito, ito ay nakaayon sa sinabi ng source ng Sahih al-Bukhari at Muslim ibn al-Hajjaj. Ito ay mga authentic, no? Sabihin, mapapanaligan na matibay. Ano po? Very sure, no? Sabihin, na talagang matibay na proof na ito'y ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang al-i'tikaf. So, layunin, napaka-importante nito. So, ang dapat maging layunin sa al-i'tikaf, ito yung mapalapit tayo sa Diyos Allah. No? Napaka-ano yan. Sabihin,
kung talagang tayo mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung dapat ilayon natin, no? Tayo'y mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? So, ano nang gusto natin? Mapalapit sa Satan o mapalapit sa Allah? Of course, walang duda, mapalapit sa Diyos, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito yung number 1 na layunin ng pagsasagawa ng al-itikaf o itikaf. Ito yung pananatili sa loob ng masjid sa huling araw ng mga last 10 days of Ramadan. Okay. Next na layunin, mahanap ang Laylatul Qadar. Ayan. So ngayon, narinig natin ang terminology ito, bago yata, Laylatul Qadar. Abdulaziz, pwede ka bang maabala ngayon patungkol sa pagbabanggit ng surang Al-Qadar? أو إلى الجانب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. Okay, mashallah tabarakah. So, jazakallah khair, no? So, nababanggit yung tinatawag na terminology binanggit natin kanina, ano? Yung sabi natin, dapat sa pangalawang layunin ng pag-itikaf, ito yung mahanap natin yung Laylatul Qadar o sa Tagalog, ito yung mabiyayang gabi, no? Mabiyayang gabi na itinakda ng Allah para sa mga tinatawag na kanyang mga kapahayagan na mangyayari, no? So, mashallah tabarakallah. Sabi nga po, ito, paliwanag ito, yung gabi na yon, pagka nasa loob ka ng masjid, bumabasa ka ng Quran, natsyempuhan yung Laylatul gabi na yon ng Laylatul Qadar, ang reward nun ay para kang, katulad ng halimbawa nagbabasa ka ng Quran, para kang sa loob ng 1,000 buwan, tuloy-tuloy, yun ang gantimpala mo. Na walang tigil kang bumabasa ng gantimpala na Quran. So napakarami nun. Hindi magagawa ito ng ordinaryong tao. No? Pero, pag natsyempuhan yun, yung Laylatul Qadar at yun ang gawain mo sa loob ng masjid, ito yung gantimpala. No? Sabi nga, kung equivalent yun ng more than 83 years. So, sino nabubuhay ng 83 years? Nakasigurado. No? Yun ay tuloy-tuloy. Yun yung gantimpala ng Laylatul Qadar. Kaya, napakabiyaya ng gabi na yun. No? Napakamahiwaga. No? Ito yung isa sa mga kabanal-banalan na hinahantay kapag ka buwan ng Ramadan po. Okay. Okay, next layunin. Dapat, of course, yung layunin natin is malinis yung ating puso. No? Ibig sabihin, mga negativity sa puso at isipan, kailangan malinis po ito. So, ito yung pangatlong dapat maging layunin natin. Pang-apat na layunin is makapaglaan tayo ng mahabang oras sa pagbabasa ng banal na Quran. Dahil ang banal na buwan ng Ramadan, ito yung month of Quran. Ayan, dito ipinahayag ang banal na Quran. Then another layunin is ito yung para maalala natin ng marami ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, makapagdikir tayo sa Allah, dikrillah. Okay. Then ito yung mga pamamaraan. So yun kung paano natin gagawin. Number 1 na gagawin natin, unang-una, mag-i-intention po tayo. Of course, ang intention ay nagmumula sa ating puso. Okay. Na para malulugod sa atin ang Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating gagawin. No? I-intention natin na tayo ay papasok sa masjid para tayo makasamba ng mahabang-mahaba sa Kanya. Okay. Next na pamamaraan, ito ay ginagawa sa loob ng masjid. Okay. Number 3, pananatili sa masjid. Ibig sabihin, mag-stay tayo doon pagka tayo nag-itikaf. At of course, mayroong mga valid reason na pinapayagan na ito yung magiging dahilan mo. Halimbawa, pupunta ka ng CR para maligo ka, umihi. So, ito yung mga pinapayagan. Kabilang din yung pagkuha ng pagkain, no? Of course, paano magugutom ka pagka hindi ka kumakain, no? Lalo't gabi. So, pag naka-break pa ang pass mo, pwede pa yon, no? So, kukuha ng pagkain,
pwede yun kang lumabas, pinapayagan yun. Pagka yun ang purpose mo. At pagkatapos mo kumuha ng pagkain, babalik ka agad. Hindi wala ka ng ibang dadaanan. Babalik ka agad sa loob ng masjid. Another one is yung pagkuha ng mga importanteng bagay na ito yung sabi natin na mga pansariling kaligtasan, no? Mga, of course, yung mga emergency cases, no? May medicine ka, kunin mo na yan. Idalhin mo na yan sa bag mo at idalhin mo sa masjid. Dahil nga mag-stay ka sa masjid. Okay. Another na pamamaraan, iiwasan ang pagtatalik kahit sa iyong asawa ito. Pansamantala. Ayun. So, bawal. Sa kahit gabi pa. No? So, ito yung itikaf. Bawal ang pakikipagtalik kahit sa asawa mo pa sa pansamantalang tinatawag na huling gabi at araw ng mga tinatawag na huling gabi ng Ramadan. Okay. And then next is yung ginagawa ito specific lamang sa huling araw at gabi ng Ramadan. On the 20th ng Ramadan, so ano yung petsa ngayon? 17th of Ramadan. Mamaya, pag pumasok yung Maghrib, mag-iba yung petsa. Magiging 18th of Ramadan na. Ganun yung pagbabago ng petsa. Pag sumapit yung takip silin, nagbabago ang Islamic calendar. Nadadagdagan. Okay. 18, ibig sabihin, on the 20th, mag-start nito. Itong itikaf. 2 days na lang. No? So, ganun yung, sabihin, ganun kabilis ang panahon. No? Kaya kailangan talaga, intindihan natin ito in preparation. Para kung may possible na nag-intention tayo nito, ay magawa natin. Okay. Sino yung mga pwedeng magsagawa ng itikaf? Okay. Mga lalaking Muslim. Pangalawa, mga babaeng Muslim, pero wala silang mga buwanang dalaw. O yung mga tinatawag na may karumihan. Hindi sila pwede na ganon. Yung mga hadat na tinatawag. Then, number 3, of course, dito, bilang Muslim, babae at lalaki, kailangan nasa maayos na pag-iisip. Normal na pag-iisip. No? Ngayon, sa mga kabataan, kailangan nasa umabot sila sa tinatawag na edad na adolescent stage. Na kung saan, pagka-adolescent isang bata o binatilyo na, alam niya na yung tama at mali. So, alam niya yung difference na yon. So, ito, yung hudyat na allowed na siya magsagawa ng itikaf. Okay. Next, pwede mang mag-itikaf ng ilang oras lang. Halimbawa, 2 oras lang sa loob ng masjid, 3 oras lang sa loob ng masjid, o kaya 1 araw lang, kasi 10 araw yan. So, ito yung sagot. Ayan. So, excited ba mga Jeddah boys? Shala. So, shala sa mga Pilipinas. Tandaan nyo, ito yung tanong. Pwede ba tayo magsagawa ng itikaf kahit na ilang oras lang? Ang sagot ng mga napakaraming mga scholar in majority, no? Pwede. Oo, tama, pwede. Pwedeng mag-itikaf, ito yung dahilan, ito yung kanilang pinagbasihan. Dahil walang minimum na oras na itinakda para sa pagsagawa ng itikaf. Basta ito yung kailangan, may niya ka, may layunin ka, gusto mo sa puso mo. At ikaw ay mananatili sa loob ng masjid para sambahin ang Allah. Okay. Ito yung next natin na pabasahin. Ang Laylatul Qadar. Ito information. Kasi ito yung pinakamalaking inaabangan sa loob ng Ramadan no? Ang pinakadakilang gabi, ito yung kahulugan ng Laylatul Qadar. Pinakadakila, o sabi na pinakabanal, pinakadakilang gabi sa buwan ng Ramadan na may gantimpala na katumbas ng pagsamba sa Allah ng higit na 83 taon. No? Sabihin, yun ang sinasabi kanina, kung natsyempohan mo yung gabi na yon, nasa loob ka ng masjid, bumabasa ka ng Quran, makakamit mo na para kang nagbabasa ng tuloy-tuloy na 83 years ng Quran. No? Napakalaking gantimpala nun. Di ba? So, yun ay tumutumbas ng 1,000 na buwan. Ang 83 years na mahigit na yun. So, yun yung gantimpala ng pagkakamit ng Laylatul Qadar. Ngayon, at ito ay ginagawa sa huling 10 araw o gabi ng Ramadan. Ngayon, specific na nangyayari kapag Laylatul Qadar. Ito yun. Bumababa ang mga anghel, napakarami nila. Bumababa ang mga anghel kasama si Angel Gabriel. No? Sa gabi na yon, yung Laylatul Qadar. Upang dalhin ang pagpapala at mga biyaya na ito yung dalangin natin ngayon. No? Kasi very special para ngayon. Yung gabi na yon, kaya sinasabi,
mayroong mga tinatawag sa bukod sa tarawih, sa mga huling 10 araw ng gabi na yon o gabi, bukod sa tarawih, meron pang tahajjud na gagawin ang mga imam sa masjid. Madaling araw yun, mga 1 a.m. yun. Bumabalik pa, bukod sa tarawih. Naka-experience ng tarawih, di ba? Yung tarawih, matatapos lang ng minsan 9:30, tapos na, wala na. Pero, pagka sasapit ang yung pang 20th ng Ramadan, meron pang tahajjud prayer. At doon talagang ibinubuhos na ng mga imam yung panalangin. No? Kapayapaan, kung ano mabuti sa buhay ng isang Muslim, paraiso of course, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinubuhos yun. Lahat ay lumuluha dahil inaasam natin na yung ibababa ng mga anghel na ito na kapahayagan na mangyayari next year, decree kasi ito eh. So, of course, ang qadar ay nakasulat na. Pero ito yung pinayagan ng Allah na mangyayari next year. So, ganun yun. Kaya very special. Kaya, kumbaga, kung halimbawa nakakadar sa atin, no? Halimbawa lang, kung nakakadar sa atin na may mangyayaring masama sa atin, na buhay sa atin, ngayon, kadar yun, nakasulat na yun, no? Ngayon, sa pamagitan ng pananalangin natin sa tahajjud, pwedeng mabago yun. Of course, ang magbabago doon, ang alalaman. At yun ay ginagawa kapag tayo nakatahajjud. No? Sabihin, maiiwasan natin kung ano man yung nakatakda sa atin supposed to be. On the next year na, full year na mangyayari. No? Yun ay decree. Naintindihan natin? Charter, no? So, mamaya, magiging tanungan natin ito. Kasi ito yung pinakamalaki talaga na inaasahan sa loob ng buwan ng Ramadan. Itong makamit ang ng gabi ng Laylatul Qadar. Okay. So, dalangin natin. Ito yung dalangin natin na nawa, pare-pareho sa atin, bawat isa sa atin na magampanan natin to at sikapin natin na yung makapag-intention na gustuhin natin. No? At least may intention man lang natin. No? Okay. Paano halimbawang yung mga next na katulad ng mga nag-aaral, nagtatrabaho, katulad dati OFW, no? Sa Pilipinas, mga estudyante ito mga to. So, paano yun? So, nabanggit natin kanina, pwede kahit na ilang oras lang. Basta ang intention, kailangan every time kang papasok, halimbawa, nagtatrabaho tayo, gabi, labas na ng 6 o'clock o maaga pa. So, ngayon, pasok ka na agad ng masjid. At yun ay gagawin natin dito sa Al-Laming Masjid. Magbibigay ako ng location kasi hindi lahat ng masjid nag-o-offer nito. Malaking masjid na kung saan meron tulugan tayo doon. Magdadala tayo ng mga damit doon. Pagkain lang problema kasi maraming sponsor ng pagkain eh. Damit mo, panligo mo, magdala ka na, sabon, toothbrush. So, kasi nga mag-stay ka doon. Kung ilang oras kung kaya mo o ilang araw ang kaya mo. So, depende sa atin. No? So, inshallah, napakamaraming matututunan dito. Lalo na tayo mga bagong yakap sa Islam. Mag-observe natin talaga kung paano ba dapat talaga sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lubos. Dito, iba-iba ang Muslim eh. Ang antas. Pero, tandaan nyo, sa mga ganung gawain, asahan nyo, yung mga kasama natin ay talaga, kumbaga, nasa average sa kanilang iman. Ganun sila. So, sabihin, last year, actually, karamihan sa amin nakasama mga estudyante, mga Saudi, iba't iba, mga estudyante sila. Of course, bakasyon kasi So, yun, nilalaan nila yung bakasyon nila sa ganyang gawain. No? Tayo, pwede naman kahit nagtatrabaho tayo. Yan. So, sabi nga natin, kahit ilang oras lang, o ilang araw lang. No? Eh, masyadpuhan pa natin yung Laylatul Qadar. Alhamdulillah. Diba? Pakalamatan ng tao subhanahu wa ta'ala. So, yun. So, napakaba yung ating sinasabi. Okay, I think wala na tayong magiging question and answer portion. Ganito po ang gagawin natin kasi may lakad kami dito sa Islamic Center. Sa mga pangalan po, alhamdulillah, pasalamatan natin kayo lahat. No? Dahil kami ang may pagkukulang dito ngayon sa aming programa, lack of time, magkakaroon tayo ng additional 5 sa inyo lahat, no, sa Pilipinas. Kumbaga, kung meron kayo na-score na 5 dito, plus 5 na kayo. Okay lang yun sa inyo? O magtanungan muna tayo ng baka? So, mas maganda yun, di ba? Mas panalo yun. Lahat kayo may additional 5 na. Kahit nasa Facebook natin. No? So, of course, pagpasensyahan nyo yung ating mga, dito sa mga taga-Jeddah, na lang, please subscribe dyan.
Kalakir, yan lang yung nakayanan natin. Okay, alhamdulillah. Sa Pilipinas, okay. So, endan natin sa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.